Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ng isang malungkot na balita. Ito post ng Batas PH 18 minutes ago. Tungkol po ito sa kaligtasan nating mamamayan dito sa bansang Pilipinas. Okay, update. A 25-year-old law student, Anthony Granada of the De La Salle University Bonifacio Global City, who went missing since June 8, 2025, has been found dead. His immediate family confirms. In a Facebook post, Ricky Granada revealed that his brother Anthony has been found dead almost 2 weeks after he was reported missing. So, sabi ng kapatid, "We just want to update everyone that my dearest brother Anthony Granada has been found dead, but unfortunately he is with our Creator now. On behalf of my family, I would like to express our sincerest gratitude to each and everyone for all your support and prayers during this difficult time. Your kindness has been a great comfort to our family." The family did not disclose further details of the cause of Anthony's loss and subsequent passing. As we navigate this period, we kindly ask for your understanding and respect for our family's need for privacy to grieve in the moment. Thank you so much and God bless us all. So ito yung picture ng estudyante. Bata pa, law student, 25-year-old. Most likely, binata pa ito. Kung De La Salle Bonifacio Global University, medyo class na eskwelahan nito, sa tingin ko, may kaya itong pamilya na ito. So, bakit mamising ang isang tao? Example, yung early this year ba or last year, yung isang Chinese na nag-aaral sa isang British school dito sa Manila pa rin, na nawawala. Later on, nakidnap pala. And then mamaya, nag-contact yung mga kidnappers. Pinutulan pa ng daliri. And then mamaya, na-rescue, sabi ng pulis. Na-rescue daw ng pulis. It turned out later on, nagbayad pala ng $1 million na ransom. So mga ganun. Anyway, speculation na lang itong atin kasi hindi naman baka bakit na missing 2 weeks. Ngayon nawala na nakakaano, 'di ba? I don't know how do you call it, yung ang hirap kasi yung mawalan ka ng minamahal sa buhay ng mga ganong pangyayari. Okay lang yung nagkasakit, normal yan. Kaya lang yung bigla na lang mamising. Tapos mamaya makita mo, wala na, ang sakit nun. So ang tanong, ano ba talaga? Mas ligtas ba tayo ngayon kumpara nung panahon ni PRRD? Yan ang tanong palagi. Sabi ng administrasyong ito, pinapapili ang mamamayan. Gusto nyo bang balikan ang madilim na kahapon? Ang word ng Pangulo Marcos yan, horrifying times. Panahon daw ni PRRD, horrifying, nakakatakot nga panahon. So yun ang description niya. Ngayon daw, sa kanyang administrasyon, maliwanag na kinabukasan. So ito mga ganitong pangyayari. Ito ba yung maliwanag na kinabukasan? Anyway, kanya-kanyang perspective yan, kanya-kanyang paniniwala. Ang nakakabahala lang sa akin yung report o survey ba ito ng Travel Safe na Pilipinas
ang most dangerous country to travel for tourists. Grabing ano yun. Ang ganda pa naman ng ating bansa. Kung ganda lang ang yung natural resources, hindi tayo patatalo. Compared sa neighboring countries natin, ASEAN, malayo sila. Mga beaches natin, mga water, baka nature. Kaya lang, problema sa atin, turismo, kulang na kulang tayo sa turismo. Kasi nga, ang nagpapalala yung safety ng mga tourist. Kung ang mga turista hindi nga safety, tayo pa kaya. So ito, law student. Ganyan. Ano pa? Yung Boracay incident, anak mismo ni Senator Jinggoy, binugbog. Balik tayo sa most dangerous country for tourists to visit. May magandang initiative ang DILG. Gagastos, mag-invest ng malaking halaga ng pera. Lalagyan daw ng CCTV camera every 1,000 square meter of area sa buong Pilipinas. Wow! Ilang bilyon kayang magagastos? Ang tanong, yung paglalagay ba ng CCTV will solve crime? Wala lang, mapicture lang, ano lang, kaya lang, wais naman ang mga adiktos o mga masasamang tao dahil mag-helmet ka lang, takpan mo lang ang mukha mo, o di, paano kanila matutuntun? To me, hindi epektibong yan, yung paglalagay ng CCTV camera all over the country. I don't know. Depende. Kasi ang goal ng DILG o ang gobyernong ito is gagawin daw ang Pilipinas one of the safest country in the world. Sana nga. Why not? Kung kaya nila, within 3 years, remaining years to serve itong administration, magawa nilang one of the safest country, talagang pupurihin natin sila. Kaya lang, iba ang salita, iba naman yung ginagawa. So, condolence, nakikiramay tayo dito sa pamilya ng law student na ito, Anthony Granada. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Natagaan na gid si Kimay Ogiero. I-atop niya sa iyang balay. Nga silupin lang ang atop. Nani ang atop ni Kimay. Nga silupin lang. Makita gani nato nga nabtangan na og tubig. Sakit na ni siya. So nagaulan na gyud sayo pagani. Karon naman na gyud si Kuya Kimay sa pag-atop. Nindot na gyud kaayo. Og karon unsa inyong istorya nga humana ang inyong pag-atop sa Kaya inyong balay? nagpasalamat ko sa Ginoo kay nakauman na gyud mig atop tanawa na nami atop sa among abuan.
Salamat gid kaayo sa Ginoo og kuan magpasalamat pud ko sa naghatag aning sen kay naka man na miss among balay. Salamat gid kaayo murat akong sulti. Okay, salamat kayo. Salamat.